Ready na ba kayo mga best men? Una nating tikman ang mga pampabusog na nasa ating listahan. Mga pagkaing Ilocano na tiyak hindi lang kikiliti sa ating panlasa. Nakatikim ka na ba ng puki-puki? Simply delicious. Simple. Kiyomi, poki-poki. Sarap to. Yes! Naimbag na bigat, best man. Naimbag na bigat. Yeah. Mabigat talaga. Oo, syempre ha. 300 pounds. So, talagang mabigat yan. Anyways, best man. Nandito tayo sa Ilocos Sur. Oo. Siyempre, para malaman natin ang culture ng Ilocos Sur, kailangan matikman natin yung mga pagkain. Oh. Ganun yun. So, para mas makilala mo sa magitan ng pagkain. Makilala natin yung lugar sa pamamagitan ng pagkain. So, sakto kasi ang naka-assign sa akin ngayon, syempre, sa ganda ng katawan ko, sigurado ang unang ma-assign sa akin, mga pagkain. Eto ka, Junvi. Si Maybe, nag-ikot sa mga... Maybe, of course. Yeah. So, I will call you Junvi, just call me Maybe. Pwede? Okay ba? Kaya nga sabi ko, V, ikaw, V. Ganda. So, yung akin, speaking of pagkain, naku, eto, mga kakaibang pangalan ng mga pagkain, ang mga iikutan ko, ha? Kabatidi, utong, gamit, warek-warek, at pokpoklo. O teka, hindi po yan kabasusan. Mga pagkaing Ilocano lamang po yan. Kung ano man yon, malalaman natin dito sa restaurant na to. Mga ading, intayon! Intayon! Para malaman natin kung paano lutuin ang mga kakaiba o yung mga nakakiliting mga pangalan ng mga pagkain na ito, naku, makakasama natin ngayon ay si Ma'am Pamela. Napakadaling lutuin ang poki-poki sa inyong mga tahanan. Kailangan nyo lang ng mga susunod: talong, sibuyas, kamatis, itlog at patis. Hindi masyadong malalaki, medyo chunky dapat siya. So ito ma'am, parang igigisa natin. Yeah, gigisa lang tayo. So unahin natin ang sibuyas. Pwede mo siyang i-mash, durugin. Yung... Kailangan durug-durugin natin yung kamatis at saka yung talong. Naku, di ba po, dapat matigas yung mga talong po? Depende sa mood. Matapos ang 15 minuto, luto na ang poki-poki. The famous poki-poki, okay? So, the best daw ito pag breakfast. Simply delicious. Mga best men, ang Ilocos Norte ay nasa tabing dagat. Pero ang nakakapagtaka rito, alam niyo ba na ang mga taga Ilocos Norte mas preferred na pagkain yung mga gulay at karne kesa sa mga lamang dagat? Kaya May, ano ba ang susunod mong ihahanda sa amin? Okay ma'am, so ano pa ho bang kabasusan natin? Ano po yung next nating lulutuin? Dinengdeng yung tawag mo sa luto. Okay. So ang gagamitan mo siya ng gulay na kabatiti, yun, patola sa Tagalog. So ang Kabatiti at saka utong. Kabatiti naman ang tawag sa patola rito sa Ilocos. Kumpara sa Tagalog version nito na malaki, ang kabatiti naman ay maliit at di hamak na mas manipis. Utong naman ang tawag sa sitaw ng mga Ilocano. Kumpara naman sa sitaw ng mga Tagalog, ang utong dito sa Ilocos ay maiksi at mas maliliit. Baby, ang utong namin. Ay, totoo. Ito po yung utong. Di ba ang sitaw sa Katagalugan, yung ganyang kakahaba? Kung nagkakari-kari tayo, o kaya yung diba? binisang mas Pero ito, ang utong nila, cute lang. Cute. Para naman sa mga gustong magluto ng dinengdeng with utong and kabatiti, magpakulo ng tubig. Pagkatapos, maglagay ng 2 kutsara ng bagong isda. Haluan ito ng luya para mawala ang lansa. Isunod ang kamote at kamatis. Kapag lumambot, saka ito durugin. Ito ang magsisilbing pampalapot ng sabaw. Sunod na ilagay ang bunga ng malunggay, alokon at sigarilyas. Madaling maluto kasi ang kabatiti. So, mauuna yung utong. Siyempre, kailangan utong mo muna para... Oo. So, wag mo siyang i-overcook. Opo. Para medyo fresh pa, tsaka crunchy pa yung utong. Pakuluan ng maigi. Maya-maya lang,
ready na ang dinengdeng with Otong and Kabatiti. Okay mga ading, anyama ton! Oras na para mangantayon! Woo! Wow, very healthy! So tunay nga na kung paano mo makikilala o kung gusto mo makilala isang kultura ng isang lugar, sa pamamagitan ng kanyang pagkain.